Ikukwento ko yung personal experience ko applying this principle. Kapag hindi na komportable ang sapatos mo, palitan mo. Para hindi na masaktan ang paa mo. Yung sapatos is, yun yung environment natin. Yan yung ginagalawan natin. Yan yung kapwa natin. And yung paa is us. So, paano natin haharapin yung mga circumstances regarding sa relasyon, sa pakikipagkapwa-tao, and how you will react if people is against you. Sa pakikipagkapwa-tao, di ba, ayaw natin na nasasaktan tayo. Ayaw natin nagiging toxic yung buhay natin. May mga tao tayong namimit. So, kapag na-figure out natin that yung taong yan is magiging bad influence lang sa'yo, kung yung taong yan ay pala chismis, di ba? O mapanira ng tao, wag mo nang hayaan na malason ka pa. Try mong daanan na lang siya. Okay? Hindi ko sinabing maging ipokrito tayo. Kung siya ay hindi makakatulong, sa tingin mo hindi naman talaga siya healthy people or toxic siya, eh baka pagdating ng araw, kayong dalawa naman ang maglaban. Diba? Yung mga toxic kasi lason yan. Kahit anong klase ng pakisama mo dyan, toxic yan. Ang mga taong yan, yan yung mga mapang-abuso. Ha? Yan yung hanggat may mahihita sa'yo, didikit sa'yo. Pag wala na, iiwanan ka, sisiraan ka pa. Okay? Huwag natin hayaan na yung mga taong yan is abusuhin tayo. And ako mismo, sinabi sa inyo, matutong umunawa. When I say unawain is, huwag natin siyang papatulan, huwag natin siyang aawayin, then, i-correct natin siya. Huwag nating i-spoil, di ba? Kasi ang mga tao na may pag-ibig, hindi yan mapang-abuso. So, ang pakikipagkaibigan niya ay para abusuhin ka, hindi yan pag-ibig. Okay? Huwag natin hayaan na abusuhin tayo, yung mga taong yan. Ang turo, ibigin mo ang iyong kaaway, katulad ng pag-ibig mo sa'yo. Di ba? Yes, then ang turo. Eh, sa sinabi mo kamo, happy to this, parang hindi ganon. May kulang kasi. Hindi naman sinabi doon na mag-stay ka sa kaaway mo. Diba? Malinaw. Ibigin mo ang iyong kaaway. Yan ang turo ni Jesus. Pero never niyang sinabi na mag-stay ka doon sa kaaway mo, doon sa mga taong toxic sa buhay mo. Walang sinabing ganun. Diba? So, tama na ibigin natin. Kaibiganin, patawarin ang dapat patawarin. Katulad na ginawa ni Jesus, hindi siya lumaban. Diba? Ang ginawa niya, sinabi niya lang, ang tama, pinanindigan niya, yung tama. Instead na patulan niya at makipag-away siya, anong ginawa niya? Iniwasan na lang niya. Kung sa tingin mo, hindi siya nagiging healthy sa kabila na nung ginawa mo, matuto kang tumalilis katulad ng ginawa ni Jesus. Doon naman sa mga taong nagtatrabaho, maraming makaka-relate dito. Sa trabaho, hindi nawawala yung mga kalaban. Di ba? Hindi mawawala yan. Kahit gaano ka kagaling makisama, meron at merong kakalaban dyan. Okay? That's normal, mga kapatid. Pero pag dumating na sa time na you did your best, na sa tingin mo, hindi nila na-appreciate yung value mo sa kabila ng mga ginawa mo, ng effort mo, ng inputs mo, it is the right time to change your shoes. Huwag tayong matakot, huwag tayong magpakulong dun sa toxic na yung buhay mo, hindi ka na masaya, titiisin mo pa. Parang ganito yon. Alam mo ng lason, iinumin mo pa ba? I-take mo pa ba? Hindi na. So, pero be wise. Ito lang yung ano ko, guys. Marami dyan nagtitiis for the sake of the family. Yung pang araw-araw na maghapon ka na nagtatrabaho, pero masakit talaga eh. Papaltusan ka talaga. Magbibuild lang yan ng galit sa sarili mo at sasabog ka. Marami dyang opportunities. Huwag tayong matakot. Lalo na ngayon. Maraming opportunities na pwede nating puntahan. Ang sabi ko, learn to change your shoes. Pwede tayong humanap ng ibang environment or ibang trabaho na pwede naman na mangyari pa rin yung dahilan mo, yung family mo, kaya mo tinitiis yung trabaho mo. Imagine mo yun, maghapon ka nagtatrabaho, 8 oras. 8 oras ka rin toxic.
8 oras ka rin puro reklamo, puro tiis. Mahirap yun. Eh, pwede namang mangyari na magtrabaho ka ng masaya na ipoprovide mo yun sa family mo, hindi mo kailangan magtiis, bakit hindi ka dun pumunta? Change your shoes. Again, guys, when I say change your shoes, look for another opportunity or another job or in another environment na magiging masaya ka. Hindi ko sinabi na mag-change ka or umalis ka because of your pride. Tanggalin natin yun. Tapos, katangahan kasi yun, tol. Meron ako kasing kakilala na ganyan yung ginawa. Tapos, after niya mag-resign, nga. So, hindi wise. Huwag tayo magtiis. Tama yon. Yung ego, ang gagamitin mo, re-resign ka outright dahil nasaktan ka, hindi mo pag-iisipan. Tapos, pagkatapos mag-resign, yung pamilya mo, pwede bang mag-stop din ng pagkain yan? Yung pinuprovide mo, yung bill mo ba, pwede bang sabihin mo, hop, teka lang, pause muna, nag-resign ako. Walang ganon. Bago tayo gumawa ng desisyon na maghanap ng bagong sapatos, be wise. Kapag ang sapatos natin ay pinalitan mo ng mas bulok, yari tayo doon. Make sure that when you change your shoes, it's a better shoes for us. Yung tipong sasabihin mo na hindi mo pinagsisihan, na mas better talaga yung napuntahan mo. Make sure, na mas better yung sapatos na makukuha mo, siguraduhin mong hindi ka masasaktan, mahihirapan. Baka in your own decision, inilagay mo sa mas mahirap na sitwasyon yung sarili mo. Hindi ko sinabi mag-resign kayo outright. Paghandaan nyo po. Learn to see your value. Then, learn to detach do sa mga uncertainty na nararamdaman nyo ngayon. Huwag nyong hayaan na nandun ka sa toxic world na gagalawan mo. Because hindi yan healthy. Nakakamamatay yan. Diyan ako na ospital sa toxic. Okay? So now, balik tayo. Doon naman sa mga taong mahal natin sa buhay. Kapamilya, kaibigan, di ba? Yung mga close friends natin, yung mga kapatid natin. Sometimes, hindi natin pwedeng iwanan yan. Kasi kadugo natin yan. Di ba? May mga ginagawa sa yung kalokohan, kung ano nung masakit na nagagawa na, dahil sa mahal mo siya, titiisin mo siya. Which is, hindi rin tama na tiisin mo lang siya. It's okay na maramdaman niya, natatablahin mo siya. Ba? It's okay na isecure mo yung sarili mo para hindi ka masyado maapektuhan ng katoksikan niya. Pero hindi ko sinabi na iwanan mo siya. Andiyan ka, nakasuporta ka sa kanya, mahal mo siya, yes, dapat yan. But, don't allow that person, kung gaano man yan ka-close sa'yo, na yung mismong sarili mo magiging toxify. Malalason ka. Hindi ka rin magiging productive. Yung pagtitiis sa mag-asawa, binubugbog ka na, sinusolpa ka na araw-araw sa walang dahilan, parang habit na niya, nasaktan ka, sasabihin mo, mahal mo kasi kaya tinitiis mo. Men, sorry for the word, tanga ka. Diba? Sino ba naman yung tao gusto sinasaktan siya? Diba? Matutunan natin magtira para sa sarili natin. Tama na umibig. Pero maging martir, hindi po yan uso na ngayon. Okay? Iwigin mo siya ng yung sarili mo, iniibig mo rin. Hindi ka pwedeng umibig ng sarili mo, hindi mo niibig. Kasi yung mga ganong katangahan yon. So, pagka mga taong yan, medyo toxic na, learn to change your shoes. Lumayo-layo kang konti. Kaibigan mo, o close friend mo, o kapatid mo, nanay mo. Hindi mo pwede iwan yun, kadago mo yun eh. I-distansya mo lang yung sarili mo. Sabi nga nung napakinggan ko, learn to forgive and forget. Okay? But, access denied. Di ba? Antindi nun. Forgive, turo ni God, magpatawad. Forget the pain para makapagpatuloy. Huwag masyadong bitbitin ang sama ng loob. Di ba? And then, lagyan natin ng boundaries. Access denied. Kapag alam mong gano'n na naman, access denied. Hindi ka na pwede lumapit sa akin, kapatid. Kilala na kita. Basa kita. Okay? Protect your foot from the shoes na mali. Okay? Ano pa? Sa mga habits, 'di ba? Ako napapaisip din ako dito eh. Ito, mayroon isang kaibigan na hirap daw
niya tanggalin yung yosi niya. So that's habits. Yung learn to detach yourself from that habits na alam mong hindi siya nakakatulong. Kapag ang habit mo sa tingin mo hindi nakakatulong, do your best. Kinakailangan pukpukin mo sarili mo ng tabo, pukpukin mo. Para matauhan ka. Assess kung ano yung ibibigay. Kapag nandoon ka sa part na yon, mahirap kasi yan sa mga nakaranas na ng mga bad habits, addiction. Mahirap po yan para sa kanila. Kaya, yung sinasabi nila na gusto ko pero ang hirap. Totoo po yun. Nga lang, meron akong ginagawang study ngayon, how to do that. Hindi pa nga lang tapos sa kana. Ang initial ko lang nakita para tumibay ka na labanan is, you must clear in your goal. Malinaw sa'yo yung dream mo, yung goal mo. Na kapag ka nakita mo na hindi siya makakatulong, that's the time na paglalabanan mo yung sarili mo. Gagawa ka ng iba't ibang paraan. Pero kung wala ka talagang gusto sa buhay, saya, nasabit ko rin yan sa mga dati kong vlog, kung wala kang gusto sa buhay, madali kang matatangay ng mga bad habits na yan. Yung masyadong attached tayo doon sa mga bagay na gusto natin ma-remain, sometimes is may pagkakataon na kailangan mo silang bitawan. Matuto tayong maging detached doon sa mga bagay na yon. Okay? Ang sabi ni Jesus, di ba? Ang ginawa niya doon, kapag tayo ay sa tingin mo ay ihuhulog na sa bangin ng mga tao, ng mga habits, ng mga relasyon, ng mga trabaho natin na toxic at dadalahin tayo sa bangin, huwag tayong matakot na daanan lang sila. Huwag natin sila masyadong i-entertain. Move forward, papunta doon sa ikabubuti natin. Kapag hindi na komportable ang sapatos mo, palitan mo para hindi na masaktan ang paa mo. Life is benediction. What is your name?